Muli magandang araw po. Magbabalik po tayo upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant at ang ipinagutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating teksto na babasahin ay mula sa Lucas 12:13 hanggang 21. Lucas 12:13 hanggang 21. Sinabi po rito, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa sinabing ito ng Panginoon, ano pong utos ang makikita natin na applicable sa atin? At nais kong sabihin sa inyo, kung babalikan nyo ang Lucas 12:15, ay makikita natin ang ipinag-uutos niya na tayo ay dapat maging mapagbantay sa lahat ng uri ng kasakiman. At yan po ang magiging pamagat natin dito sa ipinapalagay na utos number 51. Maging mapagbantay sa lahat ng uri ng kasakiman. May mga narinig akong kwento at nais kong sabihin sa inyo. Sinabi ng isang dati kong kasama na kumita ng milyong-milyong dolyar ang aklat na Purpose-Driven Life. Subalit hindi nagbago ang pamumuhay ng may akda nito na si Pastor Rick Warren. Ang karamihan ng pera ay pinadala sa Africa bilang tulong sa mga biktima ng AIDS. At isa pang kwento ang narinig ko. Sinabing naging tapat si Mr. Colgate sa kanyang ikapu nang magpasimula sa kanyang kumpanya. Ayon sa balita, sa ngayon, ang 10% lang ang kinikita ng kumpanya ang sa kanya ay napupunta at ang 90% ay binibigay sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Grabe pa rin ang kayamanan ng kanyang kumpanya. Ang mga kwentong ito ay hindi ko po kumpirmado, pero ako'y natutuwa kapag nangyari nga ito. Subalit isang bagay na kailangan nating makita rito ay ang katotohanan na kapag wala tayong kasakiman sa ating puso, ay natututo tayong magbigay, maaring sa mga tao o kaya ay sa gawain ng Diyos. At dito nga sa sinabi ng Panginoon ay mapapansin na ang kasakiman ay parang magnanakaw na palihim na pumapasok sa puso ng tao. Dahil dito ay nagbigay siya ng babala sa kanyang mga tagasunod na ito'y kinakailangang maingat na bantayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating tinatalakay, ay nais ko munang pumunta tayo sa ating mga grupo upang pag-usapan ang katanungang ito. Paano mo masasabi na ikaw ay malaya sa kasakiman? Ulitin ko, paano mo masabi na ikaw ay malaya sa kasakiman? So yan po ang pag-uusapan ng inyong grupo at mamaya ay magbabalik po tayo upang linawin ang utos na ito ng Panginoon at sa gayon ay magamit natin sa ating mga personal na pamumuhay. I-post po ninyo ang video. Magbabalik po tayo at nais kong magtuon tayo dito sa ating mga binasa kanina sa kwento at talinghaga ng Panginoong Jesucristo. At nais kong ipagpauna sa inyo na meron po tayong 10 katotohanang makikita sa mga talatang ito. 10 katotohanan sa mga talatang ating binasa na may kaugnayan sa kasakiman.
At nais kong pasimulan natin sa verse 13. Basahin ko po muli. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Ituloy ko pa po sa verse 14. At sinabi, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati sa mana ninyo? Sa verse 13 ay makikita natin ang isang katotohanan na sa isang tao na pinapasok ng kasakiman ng kanyang puso ay nagiging mas mahalaga na sa kanya ang kanyang ari-arian kaysa sa relasyon. Kasama ang verse 14, kung titingnan ninyo ay ninanais niya na kasangkapanin ng Panginoon sa pagkakataong yan upang gumawa ng hakbang at makuha ang kanyang bahagi sa kanilang mamanahin. Yan po ay sang-ayon lamang sa kanya. Pero sa kabuuan ng sinasabi ng Panginoon, ay mapapansin natin na meron pong problema sa ninanais ng taong ito, na malamang ay nais nga lamang niyang gamitin ng Panginoon sa pagkakataong ito upang makapanlamang sa kanyang kapatid. Pero isang bagay ang katotohanan, na ang kasakiman ay minsan ay mas mahalaga ang ari-arian kaysa sa relasyon sa kapwa. Yan ang nakikita kong katotohanan dito. At alam natin na maraming pamilya at mga magkakamag-anak ang nasisira literal sa ating mga mata sa ating kapanahunan. Na dahil sa kanilang mga minamana, sa kanilang mga ninuno o sa kanilang mga magulang ay nagkakaroon ng alitan. At ang totoo, mayroon pa pong nagpapatayan dahil sa kanilang mga mamanahin. Tanungin ko po kayo, meron ba kayong mga alam na ganitong nangyayari sa ating mga kapaligiran o sa ating mga kamag-anak o kaya ay tayo mismo? Sa palagay ko po ay marami talaga. At yan ay totohanang nangyayari sa mga pamilya o kaya ay sa mga magkakamag-anak. Maalala ko na may isang nagbibiro tungkol sa reunion ng mga magkakamag-anak. At may nagtatanong kung ano ang palaro ang maganda nilang gawin at ang sinabi ay agawang lupa. Alam natin na hindi yan laro kundi katotohanan na nangyayari sa maraming magkakamag-anak na hindi na nagkakaroon ng maayos na pagkakatipon dahil sa mga alitan sa kanilang mga minana, sa kanilang mga magulang. Sa ating mga Pilipino ay marami talaga ang bagay na ito. At minsan nga ay sinasabi na hindi natin pag-aari ang lupa, kundi tayo ang aariin ng lupa pagdating ng araw. Maalala ko rin yung sinabi ng isang kapatid na isa sa kanyang mga kapatid na gumagamit sa kanilang lupaing mamanahin ay nagkakaroon na ng pandaraya at nais pang maging kaaway ang kapatid na ito nang sa gayon ay magkaroon na siya ng oportunidad para magawa niya ang kanyang gusto sa lupain. Subalit yung kapatid ay sinabi sa kanyang kapatid na ito na hindi natin dapat paggawayan yung mga yan. Gusto mo ay sa iyo yung inyong mga inani at ayaw kong masira ang ating mga relasyon dahil lamang sa mga mamanahing ito. Napakaganda po ng ginawa ng kapatid na ito na nagpalambot sa puso ng kanyang kapatid na hindi Kristiyano. At makikita natin dito na yan ang isa sa mga ninanais ng tao na nagtanong sa Panginoon. Nais niyang makuha ang isang bagay kahit sa anong paraan. Nakikita nga niya na oportunidad na nandirito ang guro para mamagitan sa bagay na ito, subalit alam ng Panginoon ang kanyang puso kung kaya't hindi siya nagpapagamit sa kanya. Sa halip ay bumaling siya sa lahat. Basahin natin ang verse 15. At nandito yung ating pangatlo. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sa sinabing ito ng Panginoon, ay nakikita ko ang isang idea o katotohanan tungkol sa isang may kasakiman. Na para sa kanya, ang ari-arian, ang basihan kung ano ang buhay ng tao. Mula sa sinabing ito ng Panginoon, ay makikita ang katotohanan iyon. Ulitin ko po, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang totoo, hindi ganyan ang sanlibutan ito. Nabubuhay tayo sa mundo
na tinitignan ng tao ang uri ng pamumuhay ng tao pero sang-ayon yan sa kanyang ari-arian sa mundong ito. Siya ba ay mahirap? Siya ba ay mayaman? At alam natin ang katotohanan na itinuturing na mabababa ang kalalagayan sa ating lipunan, ang mga tao na kulang sa mga ari-arian sa mundong ito. Siguro kung ang Panginoon din, nung siya'y naparito at marami siyang ari-arian sa mundong ito, marahil ay sobra ring galang ang ibinigay sa kanya ng mga tao. At mula sa sinabing ito ng Panginoon ay magandang salaminan natin sa ating mga buhay. Kung ano nga ba ang sukatan natin sa buhay ng mga tao o maging sa ating buhay. Ito ba ay tungkol sa kung ano ang nasa sa kanila o nasa sa atin? At ito ang katotohanan na kung ikaw ay tila nanlulumo dahil sa kakulangan ng mga bagay para sa iyo sa mundong ito, ay nasa ganito kang kalalagayan. Punta tayo sa verse 17. Ito yung ating pang-apat. Verse 17, kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Ito ay tungkol doon sa talinghaga ng Panginoon na sa panahong yon ay nagtanim at umani ng sagana. Ulitin ko po, sinabi ng verse 17, kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Sa talinghaga na ito ng Panginoon ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa taong may kasakiman sa kanyang puso. At ang pang-apat na nakikita natin ay ang ari-arian ng madalas na nasa kanyang isipan. At matatandaan ba ninyo kung ang sinabi ng Panginoon? Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong mga puso. Para maikonekta po natin, ay gusto kong balikang basahin ang verse 16. Ganito ang sabi, pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ituloy ko po sa verse 17. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Na nangangahulugan, kahit mayaman na siya, ay mukhang pinagpala pa rin siya ng Diyos sa kanyang pagtatanim. Na ano ang nangyari? Na siya ay umani ng sagana. At sa bagay na yan ay talagang makikita natin na nagumon na ang kanyang isipan sa kanyang mga ari-arian. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kanyang kalalagayan? Mayroon ka ng kayamanan, wala nang mapagsidlan sa iyong mga ari-arian, at ngayon ay nakita mo ang iyong bukirin na sagana ang iyong aanihin. Tandaan natin na ang talinghagang ito ay halaw sa kalalagayan ng mga Israelita sa kanilang mga kapanahunan. At ating babasahin ang verse 18 para makita natin kung ano ang pumasok sa kaisipan ng mayamang ito pagkatapos nga na siya'y umani ng sagana. Sabi ng verse 18, alam ko na, ipagigiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Sa bagay na yan ay makikita natin na nais niyang mag-imbak pa ng sobra-sobra kaysa sa kanyang pangangailangan. Yan ang pumasok sa taong ito. Isipin natin ang katotohanan ito. Ang paggiba sa kanyang imbakan ay naiisip ko na malaki ng halaga. Pero para sa kanya ay walang kwenta yon. Hindi niya iniisip ang masasayang sa kanyang gagawin. Ang mahalaga sa kanya ay makapag-imbak pa siya ng sobra-sobra para sa kanyang sarili. At kung titingnan natin, ang verse 19 ay ito ang kanyang dahilan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang kumain at uminom at magpakasaya. Makikita natin na wala siyang naisip kundi ang pangsariling kalalagayan. At dito sa mga kaganapang ito, kung papansinin natin, ay wala siyang naisip para sa kanyang kapwa o para sa Diyos man lamang. Wala yung mga bagay na yun para sa kanya. Kung paano naman niya mapatatag ang kanyang kinabukasan o ang kanyang spiritual na buhay o ang kanyang walang hanggang destinasyon, wala sa kanyang mga bagay na yan. At ako'y naniniwala, ito ay nagagawa ng mapandayang kayamanan ng mundong ito
at ganun din ng mapandayang puso. Alam natin na ang dalawang ito ay kasama sa 5 mandaraya sa banal na kasulatan. Maalala nyo na sinabi ng Biblia, the heart is deceitful, wealth is deceitful, at kapag pinagsama natin ang dalawang yan, ay talagang wala tayong iisipin kundi ang ating sariling kapanatagan. At yan ang isa pang nakikita ko na nagaganap sa taong may kasakiman sa kanyang puso. Iniisip ang kaganapan ng buhay ay kapanatagan mula sa ari-arian. Iniisip ang kaganapan ng buhay ay kapanatagan mula sa ari-arian. Maraming taong ganyan. Nakalaan ang kanilang seguridad, kapanatagan sa kinabukasan sa kung anong meron sila. Lagi kong sinasabi mga kapatid, at ito ay makikita natin maging sa banal na kasulatan. At sinabi ni Solomon sa kanyang sarili na isa sa pinakamayamang nabuhay sa mundong ito na hindi talaga mailalagak ang kapanatagan ng buhay sa ating mga ari-arian. Isipin na lamang ninyo ang mga lugar na kung saan ay bigla ang nagkaroon ng mga digmaan. Isipin ninyo kung meron kayong mga nakikita sa mga balita kung ano ang nangyayari sa lugar na tinamaan ng digmaan. Sira lahat ang kanilang mga ari-arian, kailangan nilang tumakas mula roon. Kung maisip nyo ang Ukraine dito sa ating kapanahunan, at ganoon din naman ang mga katabing bansa ng Israel. Winawasak ito ng digmaan at makikita nyo na wala silang pinakikinabangan. Hindi lamang yan, ang mga disaster na inaasahan natin sa mundong ito. Nandiyan ang mga tidal wave, ang mga lindol. Alam natin ang mga katotohanan ito na kapag dinaanan ng ganito ang isang lugar, ay talagang nawawala ang mga kayamanan o kaya ay mga iniimbak o inilala ng mga tao para sa kanilang sarili. At yan ay pinapaniwalaan ko na ibinibigay ito ng Panginoon na aral sa atin, sa ating kalalagayan sa mundong ito, na walang kapanatagan sa ating kinabukasan sa mga material na bagay na napasa sa atin. At alam naman natin ang ipinag-uutos niya nang sabihin niya, use worldly wealth to gain friends, ay nangangahulugan na ilagak natin ang ating mga kaisipan sa pangwalang hanggan. Punta tayo sa sinabi niya sa verse 20 at ganito. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito'y babawian ka na ng iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili? Sa talatang ito ay makikita natin ang galit ng Diyos sa mga tao na walang inisip kundi ang kanilang mga sarili, kasakiman. At ipinapakita sa atin, aral ito sa atin, na kapag wala tayong inisip kundi ang ating mga pansarili, ay maaaring kunin ng Diyos ang ating buhay nang wala sa kapanahunan. Malala ko yung sinabi ng Ecclesiastes, why die before your time? Na nangangahulugan sa pagiging likas na masama ay maaaring bawiin ng Diyos ang ating buhay sa atin. At itong nakikita ko na nangyari sa lalaking ito, na kung titingnan natin ay kahit sa pagdami ng kanyang ari-arian, wala siyang inisip para sa kanyang kapwa dahil wala siyang takot sa Diyos. Tandaan ninyo yung katotohanan ito. Tanging may mga takot sa Diyos ang maglalaan ng pagtulong sa kanilang mga kapwa. Ang punto ko diyan ay isa yan sa kanyang mga gagawin. Maraming mayaman, ibinibigay lang nila ang kanilang mga ari-arian dahil alam nila na sila'y mamamatay at wala silang mapaglalagyan nito kahit wala silang pagkilala sa Diyos. Ibang kaso yung bagay na yon. Pero imposible na isa-isang tunay na mananampalataya ang maging mayaman sa mundong ito na wala siyang pag-iisip tungkol sa maaari niyang gawin para makapag-imbak siya ng kanyang kayamanan doon sa pangwalang hanggan. So ito po ang dalawang punto na nakikita ko dito sa verse 20. Number 1, ang sakim ay hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Totoo po ang katotohanan ito. Maging sa kanyang kapwa, tingnan niyo mga tao na kapag binibigyan ng mga bagay na hindi niya masyadong ma-appreciate dahil meron na siya, hindi yan marunong magpasalamat.
Hindi yan marunong magpasalamat. Maalala ko yung mga isinama ko nung mayroon akong kaibigang Amerikano na walang ginawa kundi tumulong sa mga pastor. So nagsama ako ng mga ilang tao at isa sa mga sinabi niya sa akin pagkatapos ng mga pamimigay na yon. Sabi niya sa akin, Art, mag-iingat ka sa taong ito. Sa kimang taong ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kahit binibigyan siya, walang kwenta sa kanya, tinatanggap lang niya ito, walang pasasalamat. Kaya napansin niya na yung taong ito ay may kasakiman. Ang taong may kasakiman sa kanyang puso ay wala o kulang sa pagpapasalamat sa mga tinatanggap niya. Pangalawa, ang katotohanan makikita natin sa verse 20 ay nangangalib siya ng kahatulan ng Diyos ng maaga. Binabawi ng Diyos ang kanyang buhay. Ang unang makita natin dyan ay ang galit ng Diyos sa mga taong hindi marunong magpasalamat at wala na ang kanyang kaisipan sa Diyos at sa kanyang walang hanggang patutunguhan ay talagang galit ang Diyos. Pero para sa atin ay isang magandang aral ito sapagkat alam natin na yung namatay na yon, wala na siyang alam sa mga kaganapan. Pero para sa atin, kung naniniwala tayo sa kwentong ito ng Panginoon, ay kailangang maging maingat tayo. Tayo ang binibigyan ng Panginoon ng aral dito. Ulitin ko, tayo ang binibigyan ng Panginoon ng aral dito na maging maingat sa kasakiman. Ito ang isang bagay na nakikita ko rito. Ang Diyos ay naglagay ng layunin sa ating buhay. Kung wala nang kwenta sa iyo ang layunin ng iyong buhay, layunin na inilagay ng Diyos, nanganganib ka sa maagang pagkawala ng buhay mo sa mundong ito. Linawin ko ang katotohanan ito. Kung ang buhay mo ay inilalaan mo na lamang para sa iyo at wala ka nang iniisip tungkol sa dahilan kung bakit ka nandirito sa mundong ito, ay nangangahulugan, hindi ka interesado sa layunin ng Diyos sa buhay mo, sasabihin ko sa iyo, nanganganib ka sa maagang kahatulan ng iyong buhay. At yan ay napakahalagang tandaan ng isang tao sa kanyang buhay. God has made us for a purpose. At dapat nating sikaping hanapin ang layuning ito sapagkat kapag wala na ito sa ating kaisipan, hindi na natin pinangarap ang ninanais ng Diyos sa ating buhay. Baka mangyari po sa atin ang nangyari sa taong ito na binawian siya ng buhay nang wala sa panahon. At yan ang sinasabi ng verse 21. Basahin ko po sa akin. Ganyan ang sasapitin ng sinuman na nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tingnan niyo po, sinabing ito ng Panginoon, ang taong nag-iipon sa kanyang sarili, sa mundong ito, mayaman siya. Sa mata ng tao, mayaman siya. Pero sa mata ng Diyos, ay sinabi ng Panginoon na siya ay dukha. Bakit? Hindi niya ginagamit ang mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanya para paghandaan ang walang hanggan. Ang buhay lang niya talaga ang sinisikir niya sa mundong ito. At sinabi ng Panginoon, dukha sa paningin ng Diyos. Kung tatanungin kita ngayon, sa tingin mo ba ikaw ay yumayaman sa paningin ng Diyos o dukha ka sa paningin ng Diyos? Mayroon ka bang inilalaan para sa mga pangangailangan ng iba at hindi lamang ang sarili mo ang iyong iniisip? Pag-isipan po ninyo ang katotohanan yan. Punta tayo dito sa pangalawang bagay na ating pag-uusapan tungkol dito. Iba't ibang practical na tanda ng kasakiman. Iba't ibang practical na tanda ng kasakiman. Ang mga bagay na ito ay halaw sa kaisipan ko sa kabuuan ng banal na kasulatan at ganoon din naman ang mga karanasan sa buhay. At ang number one natin ay ang pagpapautang ng may malaking tubo. Pagpapautang ng may malaking tubo. Bawal po yan sa Biblia. Bawal yan sa Old Testament. Lalo na sa mga Israelita. Baka sabihin nyo, paano sa atin ngayon? Kung ikaw ay magpuput up ng pautangan na dapat sana itrabaho yan ng gobyerno sapagkat hindi tayo nag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa, ay maging maingat ka na ang iyong mga pagpapautang ay sobra-sobra ang ipinapatong mong tubo lalo na kapag ka
Hindi ka naman otorisado ng gobyerno sapagkat naniniwala ko na kapag ka ikaw ay otorisado ng gobyerno sa pagpapautang, ay regulated ang iyong tubo na ilalagay. Payo ko lang din sa mga kapatiran. Kung kayo'y magpapautang sa mga kapatiran, unang-una marahil ay babalaan ko kayo na sakit sa ulo ang pagpapautang. Tandaan ninyo, ang pangungutang ay madali, pero ang pagbabayad talagang marami ay sadyang makunat magbayad. Magiging sakit sa ulo niyo yan. Ngayon po, kung yan talaga ay negosyo ninyo, tingnan ninyo kung paano ang ginagawa ng gobyerno o kaya ay autorisado kayo ng gobyerno sa inyong pagpapautang. Dahil marami rin naman ay sadyang kailangan talaga nilang gawin at mayroon din naman talagang may conviction sa pagbabayad sa kanilang utang. Ang pangalawa na iba't ibang practical na pagpapakita ng tanda ng kasakiman ay ang pagsusugal. Ano po yung pagsusugal? Nagbabakasakali tayo na manalo. Kalimitan diyan ay pagtataya ng kung ano-anong mga lottery. Gusto natin ng agarang pagyaman. Yan ay tanda ng kasakiman. May mga nakikita na kung Kristiyano na galing sa gawain pagkatapos mamaya-maya nakapila doon sa lotohan o kaya ay sa huwetingan. Mayroon ba kayong kilala? Mayroong mga ganyang Kristiyano. Ang pangatlo ay gumagawa ng labag sa batas upang kumita lang. Tandayan ng kasakiman. Gumagawa ng labag sa batas para kumita lang. Pang-apat, pera o pagkakapirahan ang laging bukang bibig. Tanda ng kasakiman ang bagay na yan. At marami na akong sinabi yan sapagkat alam ko ang babala ng Biblia tungkol sa pera na ito ang maaring Panginoonin ng isang tao sa kanyang puso na kapalit ng Panginoon. At tandaan natin na minsan sa mga gawain, ito po ay totoo at minsan ko pang sasabihin na marami talagang mga nagsasabing churches, puro tungkol sa pagkakakitaan lang ng tagapanguna ang kanyang gagawin. Minsan nga, meron na talaga diyang sumasali doon sa mga patubuan o kaya ay mapagkakakitaan. Pasalamat kayo kapag kayo ay dinisiplina ng Diyos sa mga ganyan, sapagkat maraming ganyan. At minsan nga, yung leader pa ang naghihimok sa mga member na sumali sa ganyang mga scheme na kalaunan ay nai-scam. Alam ba ninyo ang ibig ko sabihin? Meron yan. Yung mga sumasali ang pasto sa networking. Ingat kayo dyan. Minsan ang mga ngaral na yan, mas marami pang banggit sa pera kaysa sa pangalan ng Panginoon at ng impyerno. Totoo po yan. Pero punta tayo dito sa number 5. Hindi marunong magpasalamat. Medyo nabigyan ko na ito ng diin doon sa talinghaga ng Panginoon na ang tao na hindi marunong magpasalamat ay dahil wala siyang kakontentuhan sa mga ibinibigay ng Panginoon sa kanya. At nais kong malaman ninyo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay mapagpasalamat, pagdilat mo pa lang sa iyong mga mata, naniniwala ko na ikaw ay nagpapasalamat na sa Diyos sa maraming bagay, hindi lamang dahil nagising ka at hindi lamang sa mga magagandang sitwasyon, sapagkat ang tunay na Kristiyano ay totoo sa kanya yung talatang sinabi ni Pablo, give thanks in all circumstances. Ang bagay na yan ay nagagawa lamang ng mga Kristiyano na talagang ang kanilang buhay ay nakalaan na sa pangwalang hanggan. Hindi ang kanilang mga kaisipan ay nasa bagay sa mundong ito, sapagkat ang totoo kapag ka ang puso ng tao ay nasa mga bagay sa mundong ito, kakapusin siya sa pagiging mapagpasalamat. Ang ating pang-anim, may mga plano ng agarang pagyaman pero questionable. Ito na yung sinasabi ko kanina. Ulitin ko po. May mga plano ng agarang pagyaman pero questionable ang mga hakbang. Ito na yung sinasabi ko kanina na minsan ay sumasali sa scheme o networking dahil ito ay nag-aalok ng malaking kita. Mga kapatid, maging totoo man o hindi, maging maingat kayo. Hindi lamang doon sa mga mandaraya, mga mandarambong, kundi sa inyong mga puso. Kung ano na ang nandiyan.
ay baka pumapasok na ang kasakiman. Ang pampito, kung paano natin malalaman ang mga practical na tanda ng kasakiman ay paggamit sa ibang tao para sa pansariling pakinabang. Paggamit sa ibang tao para sa sariling pakinabang. Maraming ganyan, pero ang nais kong makita ninyo ay yung mga tao na nasa gawain. Alam niyo ba kung ang uso rito sa Pilipinas? Ang uso rito sa Pilipinas ay nagugrupo ang mga leader ng mga churches para makita ng mga ibang tao, lalo na yung mga taga-ibang bansa, lalo na yung mga mayayaman, na ito ay magandang paglagakan ng investment o kaya tulong dahil meron na silang grupo. Marami akong kilala niyan. May mga grupo na walang ginawa kundi maggrupo, hindi naman magkakasundo sa katotohanan ng banal na kasulatan. Pero ang gagawin niyan, mag-i-invite ng speaker. At yung speaker na yun, siyempre gustong-gusto dahil marami. Pero ang layunin ay para makakuha ng mga donasyon. Mayroon ba kayong mga kilalang ganyan? Makakuha ng donasyon. O kaya ay makahatak ng mga politiko. Aba, malaking pagkakapirahan yan sa panahon ng mga pagboboto. Talagang yung grupo na malaki, mag-iimbita yan ng mga politiko. Alam na, pag nakapag-imbita yan ng politiko, ingat kayo, yung leader ng mga grupong ganyan, nagkakapera yan. Marami na akong kilala, meron nga akong kilala. Dati magkakasundo pa, pero ngayon, naghati-hati na sila. At alam niyo ang dahilan? Pera. Kung sa bagay mga kapatid, hindi mo yan mayaalis, lalo na sa mga tagapagturo, na ang ipinapalagay na pagpapala dito sa mundong ito, sa kanilang buhay ngayon, ay mga material na bagay na katulad sa mga ipinangako sa mga Israelita o kay Abraham. Yan ang problemang malaki niyan. Nakala natin ay blessing yung mga bagay na ganyan. Pero ang blessing, at ulitin ko na naman, ng New Covenant ay mga pangwalang hanggan na hanggat maaari ay pwedeng ipagpalit natin kung ano yung mga material na bagay na meron tayo para lamang makuha yung pangako ng Diyos sa walang hanggan. Yun ang mga tunay na pagpapala na kailangan ng mga totoong Kristiyano. At ulitin ko lang, kaya naghahangad ang mga tao ng mga bagay na nandirito sa mundong ito ay dahil yun ang inaakala nilang pagpapala sa mga may pagmamalaki sa ganyan. Mga material na blessing na yan, yan ay siguradong nadaya. Kahit pastor pa yan, nadaya talaga yan. Ang pangwalo natin ay pinababang pamantayan ng buhay para kumita. Pinababang pamantayan ng buhay para kumita. Ang pangsyam, ayaw tumulong sa mga pangangailangan ng iba. Kung tutulong man yan, ay hindi galing sa kanya. Katulad ng aking sinasabi na gumagamit siya ng pamamaraan, kukuha ng tulong sa mga nagnanais tumulong ng tama, kukunin niya ito at yun ang gagamitin niya. Pero ang karangalan ay sa kanya. Ang leadership ay sa kanya. At kung ano-ano pa na mapala niya sa kanyang sarili. At ang ating pangsampu ay hindi cheerful giver sa kanyang iglesia. Paano ka ba magbigay kung ikaw ay nasa New Covenant? Ikaw ba ay masaya? Nawa nga po, maging masaya tayo sa pagbibigay ng tama sa mga gawaing tama. Pupunta tayo sa ating pangatlong bagay na pag-uusapan at ito, paraan para mapagtagumpayan ang kasakiman. Paraan para mapagtagumpayan ang kasakiman. Number one, isagawa ang biblical na paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Mayroon tayong utos na nandoon ang paliwanag nito, mag-impok ng kayamanan sa langit. Alamin niyo yun, kung nakalimutan niyo na, balik kayo sa utos na yun. Pangalawa, tumulong sa mga pangangailangan ng iba. Tumulong sa mga pangangailangan ng iba. Pangatlo, maging tapat sa pagbibigay. Maging tapat sa pagbibigay. Ang ibig ko po sabihin diyan ay yung pagtulong sa iglesia. Pang-apat, magkaloob para sa ibang gawain ng iglesia. Minsan ay meron tayong para sa missions, yan po ay suportahan ninyo. Number five, mag-sponsor sa pag-aaral ng mga batang kapuspalad o sa ibang bagay. Mag-sponsor sa pag-aaral ng mga batang kapuspalad o sa ibang bagay.
Pang-anim, tumulong sa mga babaeng balo at ulila na nangangailangan. Tumulong sa mga babaeng balo na sa tamang edad at ulila na nangangailangan. Pagpito, magkaroon ng personal na bahagi sa ministeryo sa iglesia. Magkaroon ng personal na bahagi sa mga ministeryo sa iglesia. Pangwalo, palakasin ang espiritual na buhay. Mahalaga po ito sapagkat hindi mo malalaman na nagagapi ka na pala ng kasakiman kapag ka mahina ang iyong espiritual na buhay. Pansyam, magkaroon ng kakontentuhan sa buhay. Pero huwag maging tamad. Magkaroon ng kakontentuhan sa buhay pero huwag maging tamad. Hanggat kaya mong magtrabaho, hanggat kaya mong kumita, magtrabaho ka. Pero kung ano ang ibinibigay ng Diyos, magpasalamat ka at huwag kang gagawa ng maling hakbang. Pangsampu, maniwalang concern ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Maniwalang concern ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Pagka tinuloy nyo ang pagbasa doon sa Lucas 12, ay makikita nyo yung katulad ng sinasabi ng Mateo Kabanata 6 na nais ng Panginoon na hindi tayo nagugulumihanan sa ating mga pangangailangan. Nais ko pong sabihin sa atin na kung magkaroon tayo ng tamang puso at kaisipan tungkol sa mga bagay na ito, ay nangangahulugan ito na meron tayong concern sa ating patunguhan sa walang hanggan. Sa pagkakataong ito, sa ating pagwawakas, nais ko pong iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang pinapakinggan ninyo ang mga katanungang ito. Ikaw ba ay kontento at masaya sa ibinibigay ng Diyos sa iyo, pero hindi naman tamad? Number 2, saan mo inilalagay ang iyong kapanatagan? Number 3, nagbibigay ka ba ng tama sa iyong iglesia at sa pangangailangan ng iba? Kung may tanda ng kasakiman na umuusbong sa iyong puso, nais mo bang ipaalis ito sa Panginoon? Dito po tayo magtatapos sa ating ipinapalagay na utos number 51. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating Diyos at Ama. Magandang araw muli sa bawat isa. God bless po sa ating lahat.